Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal, "Sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ng 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po nawa ay mas maintindihan natin ang mga talinghaga na ibinibigay ni Jesus upang mas maging mapaghandaan natin ang araw ng kung kailan tayo papasok sa langit. Sabi nga po dito, sa huling bahagi ng pahayag ng Ebanghelyo ni San Mateo, "Kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw ni oras." Naintindihan po ba yun? Narinig po ba? Kasi hindi naman po talaga nagkukulang ang Panginoon sa paalala sa atin. Magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ni ang araw o oras ng pagdating ng Panginoon. Narinig na natin to pero wala naman talagang naghahanda. Minsan nga, kung sa panahon, sinasabihan na tayo na may paparating na bagyo, pero hindi tayo talaga hindi tayo kumikilos hanggat wala pa yung bumabagyo, hangin na malakas. Tapos sisisihin natin, bakit di tayo na-inform? Hindi ba talaga na-inform o sadyang nagtanga-tangahan na naman tayo? Kasi sa Ebanghelyo, binabanggit may 10 dalaga, yung 5 matatalino, yung 5 mga hangal. Bakit naging hangal? Kasi dapat sila naghihintay, nagbabantay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ano ginawa nung 5? May ilawan, pero walang langis.
Dadala ka ng ilawan, walang langis. Alam mong, di ba, trabaho mo yan, maghihintay kayo para pagdating ng lalaking ikakasal, masasamahan ninyo doon sa babaeng kanyang pakakasalan. Ganun po kasi yung mga bridesmaid na tinatawag. Yun ang kanilang role. Pero wala eh. Hangal at matatalino. Ang tanong, nasaan tayo doon? Saan tayo mapapabilang? Sa mga hangal o matatalino? Ngayon, pag sinabihan natin, handa ka na ba? Hindi pa rin. Di ba? Pag ganun, pag tinatanong ko kayo, handa ka na ba? Hindi pa rin. Huwag muna. Kahangalan yun. Kaya nga, sabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ano ba talaga yung karunungan? Anong yung pinanghahawakan nating karunungan? Pinagmamalaki natin, maraming nagmamalaki ngayon, matatalino sila. At pag sinabing matatalino sila, ay kapag nakakaisa ka, nakakalamang ka ng kapwa, kapag nakapanloloko ka ng kapwa, yan ang matalino. Yan ang basihan na matalino ng mundo. Pero ang sinasabi ni San Pablo, yung karunungan na nagmumula sa Diyos, yun yung kailangan natin suriin. Mayroon ba tayong karunungan na ito? Kaya may pagiging practical nga lang, di ba? Nagagawa ba natin? Yung pagiging practical ng pagiging matalino? Ganun din. Paano nga? Kumbaga, sa konteksto po ng paggamit natin ng matalino, walang bobong papasok sa langit. Tanungin nyo yung katabi ninyo, bobo ka ba? Sige nga, minsan kailangan natin ng ganung mga salita para matauhan. Kasi kala natin kumpiyansa tayo na, ay hindi, makakapasok ako sa langit. Ay hindi pa ako ngayon mamamatay, hindi pa ngayon. May picture tayo ito, pagdarasal natin mamaya. Kailan tayo kikilos? Yun naman talaga din, no? Kailan tayo kikilos? Maging maagap tayo. Maging maagap tayo. Binibigyan na tayo ng mga paalala na ngayon pa lang, suriin na natin, mayroon ba tayong sapat na langis? O aandap-andap na? Kaya yung liwanag sa buhay natin, wala eh. Puro kadiliman. Kasi wala tayong langis. At yung langis na sumisimbolo nun itong mga karunungan, at ang karunungan ay yung makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Yan ang tunay na karunungan. Kung nakakagawa tayo ng mabuti. Kasi desisyon yun eh. Diba? Magdidesisyon ka, magiging mabuti ka sa kapwa, gagawa ka ng kabutihan sa kapwa, kasi makakaipon ka ng langis, ng ilaw, para masalubong mo at makita mo ang mukha ng lalaking ikakasal na walang iba kundi si Jesus. Na siya rin namang magbubukas at magsasara ng pinto ng langit. Tatandaan ko yung mga mukha ninyo, ha? Sino kaya ang hangal at sino kaya sa atin ang mapapabilang sa matatalino? Ang matatalino makakapasok sa langit. Amen?